Mga mahirap na mga bahagi ng banal na kasulatan. Ito ang ating pinag-aaralan, mga kapatid. At again, ang ating layunin is mainly pastoral. Hindi ito para mag-dwell tayo sa mga yung tinatawag na exotic o kaya yung mga just for the sake na mga maunawaan ng mahihirap na talatang ito, but rather that we may be strengthened in the faith. At lalo na nga mga kabataan natin who may be faced with challenges to our faith. Marami na tayong natalakay, including related to the attributes of God like sovereignty, jealousy, related sa mga cultural gaps and issues like the role of women, for example, even slavery, pinag-aralan natin. At last time, nakita natin, nasa mga major prophets na tayo, nakita natin yung parable act na ginawa ni Jeremiah when it comes to the linen, yung lino, na bigkis o kaya sinturon. At dito nakita natin that we as believers must flee from the sin of idolatry, ang pagsamba at pag-asa sa mga Diyos-Diyusan sa lupa. At ngayon naman, tatalon tayo sa susunod na aklat, which is none other than the Book of Lamentations. Ito yung isang aklat na siguro bihira nating mabasa o bihirang panggalingan ng mensahe, except yung pinaka-famous na Great is Your Faithfulness. Nasa Lamentations yan, chapter 3. Maraming nag-iisip na si Jeremiah ang author nito, pero marami rin nagsasabi na hindi talaga tiyak kung sino ang umakda nito. But ang isang malinaw, ito'y isang napakalungkot na aklat. Kaya nga, Lamentations, panaghoy. At ito'y panaghoy dahil nasaksihan ng sumulat ang pagbagsak ng Jerusalem sa Babylonia. Yung sacking ng Jerusalem, yung pagsakop sa Jerusalem. At nakakalungkot talaga yan. Winasak ang templo, yung kanilang pag-asa, yung kanilang kumbaga, they're so proud of their city and the temple, ay lahat ito ay winasak ng mga Babylonia. Subalit sa gitna ng ganitong kalungkutan, naka-embed o nakabaon dito sa aklat na ito ang pag-asa ng kapatawaran and restoration, panunumbalik na ibibigay ni Yahweh. At dito ang titingnan natin is yung pinakahuleng chapter, Lamentations chapter 5. So after Jeremiah, makikita nyo dyan, before Ezekiel, yung isang maliit, kasi puro mahahaba, yung mga nandito sa kaya nga major prophets. But interestingly, merong isang maikli lang na aklat, Lamentations 5 tayo mga kapatid. This is the 5th lament. 5 kasi yan na mga tula ng pananaghoy. Poetry, ang genre na ginamit dito, by the way, isang tula ito. At itong pinakahuling tula, chapter 5, makikita natin sa pinakadulo, verses 19 to 22. Ito yung pinakatatlong huling mga o 4 na mga verses dito sa Lamentations chapter 5, verse 19 till the end. Ikaw, O Panginoon, magpakailanman ay naghahari. Ang iyong trono ay nananatili sa lahat ng salinlahi. Bakit mo kami nilimot magpakailanman? Bakit mo kami pinabayaan ng kay tagal? Ibalik mo kami sa iyo, O Panginoon, upang kami ay makapanumbalik. Ibalik mo ang aming mga araw na gaya na ang una. Talaga bang kami iyon ang itinakwil? Ikaw ba ay lubhang galit na galit sa amin? Manalangin tayo muna, mga kapatid, para maunawaan ang bahaging ito ng banal na kasulatan. Our dear Heavenly Father, tunay nga may mga panahon, even sa aming buhay bilang mananampalataya, na parang kami ay inyong pinabayaan. At ang mga panahon na ito, nawa, ituro nyo sa amin that we can always pray and plead with you na kami po'y ibalik nyo at manumbalik ang galak ng kaligtasan sa inyong bayan. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. The year was 1917, World War I, or the Great War, nung panahon na yon. Di pa naman nila alam na may susunod na World War II. Kaya ang tawag lang nila, the Great War. At sa gyerang ito,
naimbento ng mga Germans, kalaban nila yung mga Allied Forces, Britanya at kanilang mga kaalyado, at ang kaaway ay Germany. At itong Germany ay nakaimbento na napaka-powerful na bagong weapon. At ito yung walang iba, kundi yung tinatawag na mustard gas. Hindi pa ipinagbabawal noon, yung ganitong sabihin natin chemical warfare. At ito dito unang ginamit yung mustard gas, isang usok ito. At sila'y naglalaban doon sa mga trenches, doon sa mga hukay sa lupa, maputik yan. Talagang andun sila, naka-trench sila, tapos pinaulanan o binugahan sila ng mustard gas. Napakatindi pala nitong chemical weapon na ito. Ayon sa mga nakasaksi nito, pag na-inhale mo ito, nasanghap mo ito, magkakaroon ka ng mga blisters o yung mga sugat-sugat para mga singaw, mapapasok ka at inaabot ng 5 linggo bago mamatay due to internal and external bleeding ang isang sundalo. So kaya talaga yanig na makaranasan ito. At ito'y nasaksihan ng isang sundalo na si Wilfred Owen. No, isang British soldier ito, if I'm not mistaken. At nasugatan siya sa giyerang ito at matapos niyang masaksihan itong grabing kamatayan na ito, doon sa kanyang ospital habang siya ay nagre-recover, sinulat niya yung kanyang famous poem, famous para sa mga nag-aaral ng mga tula. And admittedly, hindi ako ganun kahilig sa tula. Kaya hindi ko ito alam. Ngayon ko lang nabasa ito, natutunan ito. Ang title ng tula niya, Dulce et Decorum Est. No, I think Latin ang ginamit niya. Nasa English ang ibig sabihin, it is sweet and right to die for one's country. It is sweet to die and right to die for one's country. Bakit? Ang tindi ng mga nadarasan niyang mga paghihirap. Now, ang tula pala ay hindi nagpapakita ng suporta sa giyera, kundi kabaligtaran. Kinukutya niya yung kasabihan, dulce et decorum est. It is right to die for one's country. Pinakita niya doon na hindi tama ito dahil 17 million ang namatay dito sa giyerang ito, many of them in horrible condition. Isang tula na bunga ng kapighatian sa giyera. At alam nyo, ganyan din ang Lamentations. Isang tula ito ng isang taong nakasaksi sa karumal-dumal at talagang horrific battle or death in the battlefield. Ganun katindi yung nakita niya. Sabi nga ng iba, parang may PTSD ito, yung post-traumatic stress disorder. Parang nasyak ito dahil sa nakita niya na mga napakatinding pangyayari sa giyera. At yung ating pag-aaralan, meron ng 5 lamentations yan or 5 laments or poetry. Doon sa pinakahuli, chapter 5, yung ikalimang lament. At dito nga, makikita natin, kung babasahin natin, yung nangyari sa Huda, yung poverty, forced labor, oppression, and dun sa dulon-dulo, yung pinakahuling, kumbaga, lament o panaghoy ng sumulat nito. At nakita nga natin, gaya nabasa natin, merong call for restoration, meron ding call for hope. Pero yung pinakamatindi, yung verse 22, kaya naging difficult passage ito, other than mahirap na talaga, dahil poetry siya, pero yung verse 22, parang walang pag-asa. No? Sa ESV, unless you have utterly rejected us, and you remain exceedingly angry with us. Period. No? Kalimitan ng mga sulat, kahit dito sa mga judgment ng mga propeta, sa mga prophets, palaging merong hope sa bandang dulo. No? Pero ito, kakaiba, parang nagwakas sa galit ng Panginoon. So, ano yung mensahe na pwede nating makita dito? Na ang message na gusto natin tingnan, mga kapatid, ay ito, that God disciplines His people when they sin and restore them when they repent. Ang Diyos ay nagdidisiplina sa kanyang bayan pag nagkakasala sila, pero nagre-restore din siya. Nanunumbalik, nagbabalik loob pag sila ay nagsisisi. So God disciplines His people when they sin and restore them when they repent.
Una sa lahat, tingnan natin yung first part. God disciplines His people when they sin. Verse 19, yan ang kanilang, sa verse 19 muna, makikita natin na parang kumbaga, mga tao ito na kinikilala ang paghahari ng Diyos. No, you might even say in our local language or our own context na parang talagang mga sovereignty of God, believers ang mga taong ito. No, kasi ang sinabi nila, but you, O Lord Yahweh, reign forever. Your throne endures to all generations. And remember, nung sinulat ito ng mapapagpanaghoy, the lamentator, if there's such a word, ay nung sinulat niya ito, ay puno ng desolation and ruins, bagsak ang templo, buong bayan ng Jerusalem, talunan, in-exile ang marami sa kanila. It is a sight, kumbaga, that would crush one's spirit. Hindi mo maiisip na naghahari ang Diyos. So, parang sa lupa, bumagsak ang trono ng Diyos. Jerusalem yon. Pero kinikilala ng umawit sa langit, patuloy na naghahari si Yahweh. So, kung naghahari si Yahweh, bakit ang kanyang bayan nagsasuffer? Parang merong yung tawag sa English, oxymoron, Bakit katabi nung pagkilala sa paghahari ng Diyos ay lunos ang mga tao dahil natalo sa giyera? Well, verse 16, tumaas tayo ng konti, andun yung dahilan kung bakit sila nagdurusa. Verse 16, the crown has fallen from our head. Yung aming glory, yung aming pinagmamalaki, yung parang korona namin bilang bayan, ay nahulog. Bakit? Woe to us, verse 16, for we have sinned. Woe to us! Sa Aba kami, sapagkat kami ay nagkasala. Inamin ito ng propeta mismo, at kinilala o ng sumulat ng panaghoy, daan-daang taon na winawarning sila. Hindi lang taon, daang-daang taon, hindi lang dekada, literally centuries of prophets after prophets warning them of their idolatry. Ayun nga, nakita natin yan sa Jeremiah last time. Ngayon, bumagsak na. Ibig sabihin, hinusgahan na sila ng Diyos dahil sa kanilang kasalanan. Kaya sa verse 20, balik tayo doon sa text natin, yung verse 20, why do you forget us forever? Why do you forsake us for so many days? Now, of course, hindi ito yung tanong na parang hindi niya alam ang sagot. No, kasi nga, verse 16, alam niya na ang sagot, Pero ito yung parang, yung nagtatanong ka dahil nga sa, kumbaga, na-shock itong, itong propeta na ito, o writer na ito, na parang nakalimutan na ng Diyos ang kanyang bayan. Parang finorsake, tinalikuran ng Diyos ang kanyang bayan because of the judgment of God na nahulog dito sa kanyang bayan. Anong application sa atin ito, mga kapatid? Knowing na sila ay pinarusahan ng Diyos dahil sa kanilang kasalanan. Well, for us, let's realize that many times, sin is also the cause of our downfall. Many times, yung kasalanan ang dahilan kung bakit tayo nahuhulog o bumabagsak sa ating buhay pananampalataya. Maaaring may iba pang dahilan. It's not always sin, but malimit na tayo nahuhulog dahil sa kasalanan. Pag tayo nagkasala, nasisira yung ating kaugnayan o fellowship natin sa Diyos. Kahit pa tayo mananampalataya na, pwede itong mangyari. Ito yung isang sinabi sa isang article from the Gospel Coalition website. Ang sabi ng sumulat, the wrath of God is satisfied by the blood of Jesus Christ. Praise the Lord. No, tayo mga mananampalataya. Ang dugo ng Diyos, ni Jesus, ang siyang nagtakip sa ating mga kasalanan, purihin ng Diyos. But, unconfessed sin in the life of the believer does attract the settled antagonism of God against sin. Ang hindi raw na ihahayag na kasalanan
unconfessed sin ay parang inaakit yung antagonism of God against sin. Na ang Diyos ay laban sa kasalanan. Anong mangyayari? And may result, sabi ng article, in severe discipline. May result in severe discipline. At kasama dyan, ang sabi niya, the loss of blessings, the forfeiture of promotion and reward. As Matthew Henry said in his commentary on Jonah, kinote naman niya si Matthew Henry, sin brings storms and tempests into the soul and or into the family, into churches and nations. It is a disquieting, disturbing sin. No, sabi ni Matthew Henry, yung kasalanan ang nagdadala ng bagyo at mga kagulumihanan sa kaluluwa, sa pamilya, sa mga iglesia, maging sa isang bayan. And so mga kapatid, sana ma-realize natin that God disciplines us for our good. At ilang beses na nating napag-aralan yan dito, sa ating iglesia. God disciplines us for our good, para sa ating kabubuti ito. It's a means of grace. Ito ay daan ng biyaya para hindi tayo mawala sa Kanya. Sabi ni Charles Spurgeon ang ganito, "You are right in disciplining me because I have sinned." No? Inamin niya, tama ka, O Diyos, kung ako yung dinidisiplina. You are righteous in striking me because I need your blows to bring me closer to you. Kailangan ko yung iyong mga hampas, O Diyos, para ilapit ako sa iyo. Sabi ni Spurgeon, if you leave me uncorrected and undisciplined, I, poor wanderer that I am, would wander to the sea of death and sink into the pit of eternal. Yan ang sabi ni Spurgeon. Kung ako'y papabayaan mo, O Diyos, kung hindi mo ako didisiplinahin, kung hindi mo ako papaluin pag ako'y nagkakasala, ako'y dahan-dahang lulubog, ako'y malulunod, at ako ay pupunta sa impyerno. And so, ito'y isang blessing para sa atin. And so, again, let's examine ourselves, brothers and sisters. Kung tayo, sa tingin natin ngayon, ay undergoing some kind of discipline, some trial from the Lord, siyasatin natin, ang mga sarili natin, kung merong unconfessed, unresolved, unrepented sin in our lives. Now again, we hasten to add, hindi naman lahat ng trial dahil may kasalanan tayo. Huwag naman natin sisihin ang sarili natin kung wala naman. Pero kung meron talagang mga sa tingin natin ay isang significant failure on our part, significant departure from God on our part, maaaring napabayaan na ang quiet time, maaaring hindi na tayo nagiging regular sa ating disciplines bilang mga mananampalataya, maaaring hindi tayo nakaka-attend sa mga services ng church, or may mga ginagawa na tayong mga kasalanan privately na walang nakakaalam. Kung meron talagang ganun sa ating buhay, at meron ding mga kahirapan tayong dinadanas, baka nga yun ang dahilan. At ito ay ating ilapit sa Panginoon. Hingan natin ang tawad ang mga kasalanang ito. And the brethren and the church can be used to administer this discipline. Pwede tayong gamitin ng Diyos. Di ba? We should consider one another to provoke unto love and good works. So pwedeng tayo mismo ay gamitin ng Panginoon to remind one another, to rebuke one another. Pwede tayong gamitin ng Diyos para madisiplina ang kanyang mga anak. And in fact, sa church, we practice church discipline. Kung talagang mayroong mga unrepented public sins, we administer church discipline. And so, mga kapatid, sana ma-realize natin, it should be done in love. Done in love. If ever kailangan tayong maglapat ng disiplina, kailangan ay may pag-ibig, sapagkat ang gusto ng Diyos ay ingatan pa rin at hindi mapalayo ang kanyang mga anak. And so, yan ang unang lesson natin. Realize that many times, kasalanan ang dahilan kung bakit tayo dumaranas ng mga kahirapan. Hindi palagi, hindi all the time, but lots of times, related yan sa kasalanan. But then, ikalwa, at ito ang good news, talking about bad news, good news, kanina yan ang ating question and answer sa Bible class. But the good news is, only God can restore us when we fall into sin. Dito makikita din natin
na ang Diyos lamang ang dapat nating hilingin para tayo manumbalik kung nahulog tayo sa kasalanan. Verse 21, sa ating text, tuloy natin. Restore us, pansinin nyo, again, prayer ito, lament na prayer, restore us to yourself, O Lord, that we may be restored. Renew our days as of old. So, sa Panginoon Diyos sa tumawag, at ito yung paraan niya ng parang pagsisisi at paghingi ng kapatawaran. Ayon kay Matthew Henry sa kanyang commentary, dito raw ay nananalangin ang writer, ang author ng una sa lahat, converting grace. Kung di pa mananampalataya, converting grace. Para sila mananampalataya, para siya maligtas, para siya ay umalis from idols to serve the living God. At na-recognize niya na mahina siya, wala siyang kakayahan. Only God can restore and give the grace of restoration. Pero ganun din, pinapanalangin daw dito, ikalawa, ang restoring mercy. No, kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya, that you may be restored kung ikaw ay nagkasala, para ibalik ka dun sa masayang kalalagayan na dati mong dinaranas. So ito yung pinapanalangin natin dito. So ang Diyos lang ang pwede magbigay ng ganyang restoration. Kaya yung verse 22 nakakapagtaka, bakit doon nagwakas? Sa Tagalog version, tanong ito, talaga bang kami iyong tinakwil? Ikaw ba ay lubhang galit na galit sa amin? And, di ba, parang, nagwakas na. Parang yung very abrupt, kumbaga sa ESV, unless you have utterly rejected us and you remain exceedingly angry with us. Pwede kami mapatawad. Pwede kami manumbalik. Liban na lang kung ikaw ay galit sa amin. At kami iyong tinakwil. So nakakagulat, nakakagimbal ito. So paano natin ito mauunawaan? Well, one, this could be simple or a literary device to express genuine grief and even doubt. Parang para ipakita yung lubhang kapighatian na kanyang dinadanas. Kumbaga, parang literary device ito, parang isang way para talagang, kumbaga, masindak tayo at ating, parang may question mark at the end kung tunay ba talagang tayong i-restore ng Panginoon. Subalit, kung isip-isipin natin, hindi naman ito ibig sabihin, ay wala ng pag-asa. Kasi doon sa chapter 3 pa lang, kung saan andun yung famous words, great is your faithfulness, just before that, verse 31, malinaw na sinabi ng author, for the Lord will not cast us off forever. Malinaw na sinabi niya, God will not, the Lord will not cast off forever, but though He cause grief, He will have compassion according to the abundance of His steadfast love. So, andun yung mga words, hesed, steadfast love, andun yung covenantal love ng Diyos. He will not cast off forever. Kahit magbigay siya ng kapighatian, merong pa ring awa. So napakaganda, Because of the Lord's great love, we are not consumed. For His mercies are new every morning. Great is your faithfulness. Yun yung mga kasunod na mga talata. So malinaw na temporary lang ito. In fact, yung mga later prophets, hindi lang naman dito nagtapos yung mga prophets, may Ezekiel, tuloy-tuloy yan, Daniel, and so on, napag-aralan na natin yan, hanggang sa mga minor prophets to Malachi, malinaw na hindi inabando ng Diyos ang bayan ng Israel. Yung kanyang plano will still be through the people of Israel. So, hindi inabandon sila. Ang plano lang ng Panginoon ay maranasan nila yung purification dun sa Babylonia. Kumbaga, matinding disiplina. Almost 70 years, more or less, andun sila, naranasan nila ang pagpalo ng Diyos. And so, by way of application, mga kapatid, let's pray as well for restoration when we fall into sin. Of course, in the name of our Lord Jesus. Manalangin tayo ng pagbabalik muli kung nahuhulog tayo sa kasalanan. At ang punto nga ng text na ito ay bagamat yung sin and rebellion will lead to loneliness and grief,
And yet, there's always available for us yung restoration when we seek our God, when we return to our God. In fact, only God can restore us sa ating buhay pananampalataya. At yan ang natutunan ni David. Naalala nyo, nung magkasala siya kay Uriah, kay Bathsheba, natutunan niya ni David, Psalm 51 verse 12, sa kanyang Psalm of Confession, sinabi niya, restore to me, address to the Lord, to Yahweh, restore to me the joy of your salvation, uphold me with a willing spirit. Restore to me the joy of salvation. Dumanas din siya ng kapigatian. Dumanas siya ng lamentation. Pero na-realize ni David, it is Yahweh who can bring him back and restore the joy of salvation. And so baka may kinakausap tayo ngayon na maaaring nadidepress tayo, may mga trials, merong mga even failures, may mga kasalanan tayong nakikita sa ating buhay. Maaaring may mga pagsubok at difficulty, maaaring sa office, maaaring sa bahay natin, maaaring sa eskwelahan natin, maaaring sa mga sarili natin, nagkakasakit tayo, o may mga dinadanas tayo ng mga even emotional trials. Sana ma-realize natin, it is only God who can restore us. So lumapit tayo sa Panginoon, sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Again, ang assumption dito, tayo isang mananampalataya, tinubos tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. At bukod dyan, tayo naman, bilang mga mananampalataya, let's assist one another in the restoration process. Kahit mahulog ang kapatid natin sa kasalanan, kunwari, alam natin, maring privately, nalaman natin, it could be publicly through church discipline, pero kung tunay na nagsisi ang ating kapatid, atin naman siyang i-comfort at sikapin na sila'y makabalik. Yan ang sabi ni Pablo, 2 Corinthians chapter 2. No, yung ikalawang Korinto, yung sulat niya after yung 1 Corinthians, dahil meron siyang parang sinabi na disiplinahin nyo yung mga tao na ito. Pero yung ikalawang sulat ni Pablo, o ikatlo, depende, kung nawawala nga sulat. But yung sulat na sumunod, sabi niya sa chapter 2, verse 6, for such a one, yung isang nagsisi na, yung isang nirebuke, dinisiplina, pero ngayon nagsisi na, for such a one, this punishment by the majority, pinarusahan na siya by the majority, siguro nagkaroon ng church vote, talagang nadisiplina, this punishment is enough. Sabi ni Pablo, so you should rather turn to forgive and comfort him or her. Forgive and comfort him, or he may be overwhelmed by excessive sorrow. Again, sorrow, lamentation, baka masobrahan, baka ma-overwhelm, nalungkot itong nagsisi na ito na kapatid. Make sure you comfort him. So I beg you, verse 8, to reaffirm your love for him. Napakagandang paalala nito sa atin. Dahil tayo isang church, we are trying to be faithful. We practice church discipline. Kung kinakailangan, blessedly, hindi naman ganun kalimit. May mga bisita tayo ngayon, huwag niyo namang isipin na every month may nadidisiplina sa church. Blessedly, sometimes years bago ito mangyari. Pero mahalaga ito na gawin natin. Pero mahalaga rin yung aftermath. Pagkatapos ng disiplina, ano yung ginagawa natin? Sabi ni Pablo rito, forgive, comfort, reaffirm your love. At yan din ang pinakita ng Diyos at pinapakita ng Diyos sa mga mananampalataya kay Jesus na nanunumbalik matapos silang mahulog sa kasalanan. Pero baka may kinakausap din tayo ngayon na hindi pa kayo tunay na nag-commit sa ating Panginoong Jesus. Hindi pa kayo tunay na talagang sumuko sa Kanya at kinilala niyo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay. Sana ngayon ma-realize natin, ang bawat mananampalataya ay hindi na ipo-forsake o itatakwil ng Diyos. Pero may itinakwil ang Diyos, kaya merong kapatawaran. At yan ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus, na siya mismo ay sumigaw, my God, why have you forsaken me? Tayo hindi na ipo-forsake ng Diyos. Hindi na tayo itatakwil sapagkat tayo tinanggap na dahil kay Jesus. Pero ito'y dahil
ang Panginoong Jesus, nabasa rin natin yan kanina sa Bible reading natin, siya ay naging sa harap ng tao at Diyos, parang yung kasalanan natin ay kanyang binata, at dahil dito, siya ay tinakwil mismo ng Diyos Ama. At sana kayo rin makita nyo, siya lamang ang pag-asa, siya lamang ang tagapagligtas, siya lamang ang pwedeng magpatawad ng inyong mga kasalanan. And so in summary, nakita natin mga kapatid, God disciplines His sinning children, yet we can come to Him for restoration kung tayo magsisisi at tatalikuran natin ang ating mga kasalanan. Alam nyo, si Joseph Hart, ang kanyang full name, ay isang talented, full of talents, no, at napakagaling niya when it comes to yung kanyang educational background, maganda yung kanyang mga pinag-aralan, kumbaga marami siyang alam, yung daw knowledge niya sa classics and languages nung panahon na yon ay naging napakagaling, at so naging ginagalang siya na guro. Pero dahil dito sa tagumpay na ito, sabi niya, for many years ay siya ay lumayo sa pananampalataya na kanyang natutunan bilang bata pa lamang. Bata siya, lumaki siya sa isang church kagaya natin, pero dahil sa kanyang tagumpay sa mundo, nakalimot siya, naging backslider siya. Sabi nga niya, naging apostate and bold-faced rebel. Itong si Joseph, no? Talagang, kumbaga, naging rebelde siya at parang namuhay siya ng kagaya din sa mundo. Subalit, at the relatively old age of 45 years old, napaka-attend siya ng service sa isang Moravian church. No? Ngayon, di na masyadong kilala itong mga Moravians. Ano? Pero noon, talagang nabuhay sila ng may kabanalan and faithfulness. Sa isang church na ito, sa London, ay nakatagpo niya ang Panginoong Jesus. At dito siya naligtas. At dahil nga magaling sa languages, magaling siya sa mga, kumbaga sa English, ay marami siyang hymns na nasulat. At ang mga hymns na ito ay alam natin hanggang ngayon. At ayon sa account, si Joseph Hart, ay sumulat ng isang hymn na parang autobiographical. Kumbaga yung kanyang buhay bilang rebelde, nagrebelde sa Diyos, pero nakatagpo ulit ng kapatawaran o nakatagpo ng kapatawaran sa Panginoong Jesus, ay kaniyang isinulat sa awitin na ito, nakilala natin sa Come, ye sinners, poor and needy. Come, ye sinners, poor and needy, weak and wounded, sick and sore. Jesus ready stands to save you, full of pity, love, and power. What a powerful poetry and hymn para sa atin na napalayo kay Jesus, napalayo sa Diyos, subalit nagsisi, tinanggap ng ating Panginoong Jesus, at siya ay nakatayo, ready to forgive. At sana ngayong umagang ito, lahat ng nasa ilalim ng bubong na ito will say, Amen. Lalapit ako sa Kanya, lumapit na ako sa Kanya, ako ay pinatawad na niya, I am a weak, poor, and needy sinner, but I came to the Lord Jesus Christ, and I found His forgiveness. Indeed, He is full of pity, love, and power. Glory be to our Lord and Savior, our Lord Jesus Christ. Manalangin tayo mga kapatid. O Panginoon namin Diyos, tunay nga salamat na kayo ay napaka-pagmahal na Ama na handang magdisiplina sa mga anak ninyo kung kami nalalayo sa tamang landas. Salamat sa means of grace na ito na inyong ginagamit para kami manatili sa inyong piling. At dalangin namin kung meron mang kasalanan sa aming buhay, kung meron mang kaming na-realize na maaaring kasalanan na humahadlang sa ating fellowship, nawa Panginoon, amin po itong pagsisihan, talikuran, at tulungan nyo kami na maranasan ang tunay na inyong awa, pag-ibig at kapangyarihan. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.